Alis na po ako, ma. Sandali lang, nak. Hinabol pa siya ng ina upang dahil sa nakalimutan niyang lunchbox. Napangiti naman si Yanzumi bago nagpasalamat sa napaka-supportive niyang ina. Salamat po, mahal kita palagi at forever, ma. Hinagkan niya ito sa pisngi bago dumiretso na sa tricycle ng kanyang ama. Pa, tara na po. Eto kasi ang naghahatid sa kanya araw-araw. Ngunit hindi na siya nagpapasundo at abala rin naman kasi ito sa pamamasada. Matanda na ang mga magulang niya. Makulit lang talaga ang papa niya, kaya hanggang ngayon gusto pa rin magtrabaho kahit na kinuha niya ng obligasyon para sa pag-aaral ng mga kapatid niya. Masarap sa pakiramdam na kahit breadwinner siya, hindi abusado ang kanyang pamilya. Si Jo na nakababata niyang kapatid, napakasipag mag-aral at talaga namang proud siya rito. Ang mama niya, inaasikaso silang lahat at walang paborito, kundi pantay-pantay ang pagmamahal sa kanilang dalawa ni Jo. At ang huli ay ang ama niyang namamasada pa rin para sa mga basic needs na ayaw nang ihingi pa sa kanya. Tulong-tulong eka nga. Napakasaya. Walang stress pagdating sa kanyang pamilya. Ngunit pagdating sa trabaho, hindi siya sigurado dahil sa napakasungit na CEO. Sekretarya siya nito at araw-araw siya talaga ang humaharap kay Mr. Dragon, Mondragon. Iniisip pa lang niya natatawa na siya. Boss lang kasi niya ito kaya tikom ang bibig niya. Maganda rin magpasahod and complete benefits kaya magtsatsaga si Yanzumi kahit pa bumubuga ito ng apoy. Sana pag uwi mo, may pakilala ka na. Wika ng ama niya nang makababa siya sa tricycle. Natawa siya kasi palagi na lang itong ganito kapag naiyahatid siya. 27 na daw kasi siya at legal na para magnobyo o mag-asawa. Ngunit para kay Yanzumi, mas mahalaga pa rin ang trabaho kaysa imbis na makipag-date, naging workaholic na lang siya. Hindi pa mangyayari yun pa. Bagsak ang balikat nito. Napailing na lamang siya bago pumasok na sa building. Sa elevator na pasara, agad siyang nagmadaling pumasok. Sakto naman na si Albert ang nasa loob kaya agad niya itong binati. Magandang umaga. Magandang umaga. May inabot itong bulaklak sa kanya na 3 red roses. Bala ko sanang ibigay mamaya pero kasi sakto naman na nakasabay kita. Para sa'yo nga pala. Salamat. Nautal siya kasi ngayon lang siya nito nakatanggap. Pwede bang ayain kang mag-date? Lumikot ang mata niya. Matagal nang nagpaparamdam si Albert pero ngayon lang ito naglakas loob na magtapat sa kanya at ayain siya personally. Sunod-sunod na napalunok si Yanzumi bago inisip ng ilang beses ang isasagot niya. Wala na itong bawian. 27 naman na siya. Ayos lang naman, di ba? Matutuwa ang papa at mama niya, kabilang na si Jo kapag may chinika siya about sa kanyang love life. Sige. Tuwang-tuwa naman si Albert nang siya'y pumayag. Sabay silang lumabas ng elevator. Siya'y iniisip pa rin kung tama ba ang desisyon at si Albert naman tuwang-tuwa kasi siya ay pumayag. Date pa lang naman, wala namang nakakatakot sa pakikipag-date. Pilit niyang pinapakalma ang sarili kasi para siyang OA sa pag-overthink. Pagpasok niya sa office ni Mr. Mondragon, prente na itong nakaupo sa trono nito. Siya naman ay nilapag ang 3 bulaklak sa table niya pagkatapos ay bumati sa CEO. What's that? Tanong nito habang nakatingin sa red roses na obviously bulaklak at hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa rin niyang sumagot. Red roses po. Yeah, obviously. Pero sinong nagbigay? Papa mo? Napakunot ang noo niya. So, alam pala nito na papa niyang naghahatid sa kanya sa trabaho? Hindi po. Si Albert po, manliligaw ko. Personal na pero wala siyang magawa kundi ang sumagot dahil baka bumuga ito ng apoy. Napaismik ito at napansin niya na umigting ang panga ni Gabriel. Pinayagan mo siyang manligaw o harassment ang nangyari? Mr. Mondragon? Answer me. Sagot mo lang ang kailangan kong marinig. Nothing more, nothing less. Malamig ang titig nito sa kanya na para bang ilang sandali pa, lalamunin na siya nito ng buong buo.
Yes po, 27 na po kasi ako. At sa tingin ko, hindi na ako fair sa sarili ko. Wala naman pong masama kung i-invest ko ang aking sarili sa trabaho. Pero kailangan ko rin pong… Forget it. Gusto kong tawagan mo ang magulang mo ngayon at magpaalam ka na kailangan kitang isama sa proyektong bibisitahin ko. Biglaan na naman. Sanay naman na siya kasi minsan nga. 1 linggo pa ang tinatagal nila. Pero super biglaan kasi ngayon. Ngunit wala naman siyang magagawa. Kaya nagpaalam na agad siya at nakiusap sa mama niya na ipagayak siya ng dadalhin niya. Umuwi siya 7:00 para daanan ang kanyang gamit. Diretso na raw sila sa biyahe. Kaya wala nang time na magtagal sa kanilang bahay. Drink this, then magpahinga ka niya. Sinunod naman niya si Gabriel. Ngunit ilang minuto lang pag inom niya ng ibinigay nito, nakaramdam siya ng antok hanggang sa nakatulog na nga si Yanzumi. Nagising ang diwa ni Yanzumi nang makarinig siya ng hampas ng alon. Napakunot ang kanyang noo bago iminulat ang mata. Mula sa bintana, natanaw niya ang malawak na karagatan. Mr. Mondragon? Takang-taka siya na hinanap ang CEO. Nakita niya itong topless at litaw ang pandesal nito sa tiyan. Napasinghap siya lalo pa nang umiti ito. Gising ka na pala. Good morning. Bati pa nito habang ang mata niya nadako sa bakat nitong ibaba. Bigla siyang kinilabutan kasi hindi niya magpagtanto kung ano bang nangyayari. Mr. Mondragon, bakit ho nasa… Sabihin mo munang babastidin mo siya bago kita ibalik. Utos nito, hibang yata ang CEO na to eh. Natahimik na lang si Yanzumi habang titig na titig sa pagkain na hinain ni Mr. Mondragon sa kanya, na para bang wala itong ginawang mali. Hindi man lang ba nito maisip na kidnapping ang ginawa nito? Dinukot siya nito para lang sabihing ibasted niya si Albert. Parang ang bigla pa siyang naging interesado na i-date si Albert dahil sa weird na kilos ni Gabriel. Bakit hindi mo pa rin kinakain? Tanong ni Gabriel nang ito ay bumalik. Nakabalandra pa rin ang pandesal nito kaya nahihirapan siyang tumingin ng maayos. Bakit ba kasi feel nito ang pagiging topless? Inis na reklamo ni Yanzumi sa isipan niya bago kalmadong sinagot si Gabriel. Mr. Mondragon, wala ho akong gana. Gusto ko na pong umuwi kung pwede lang sana. Hindi naman pala trabaho ang ipinunta ko dito. Pakihatid na lang ho ako. Kahit makatapak lang ako sa lupa, pwede mo na akong iwanan. Hindi ko to pag-iisipan ng masama, Mr. Mondragon. At maayos pa rin po ako magtatrabaho bilang sekretarya ninyo. Paliwanag niya bago ito binigyan ng banayad ng ngiti. Pero deadma lang ito sa kanyang sinabi. Dalian mong kumain. May papakita ako sa'yo. Pagak na natawa si Yanzumi. Pinupuno ba talaga siya nito? Sinusubok ba nito ang katatagan niya bilang sekretarya na to? Prank lang ba ito? Oo, tama. Baka prank lang. Ngunit si Mr. Mondragon mang prank? Malabo yung mangyari. Kahit na ipusta pa niya ang sarili niyang buhay. Napaismik si Yanzumi. Bakit? Ano bang ipapakita mo? Halos lahat naman nakita ko na eh. Wala ka naman ang itatago sa amin kasi masama talaga ang ugali mo. Nagawa niyang pagsalitaan ng amo niya dahil sa frustrations. Naiinis kasi siya. Bakit ba dinukot siya nito? Sa dami ng babae na pwede nitong paglaruan. Bakit siya pa na nagtatrabaho ng tama at namumuhay ng matiwasay? Sa dami ng tanong ni Yanzumi sa isipan niya, para na siyang mababaliw. Nakita niya ang galit na titig ni Gabriel sa kanya. So ano? Idadaan siya nito sa galit nito? Dapat nga Mr. Mondragon kung may galit dito, ako dapat yun. Bakit? Ikaw ang na-offend sa sinabi ko. Bakit ka nagagalit? Valid naman ho ang nararamdaman ko ah. Dinukot mo ako. Yun ang malinaw sa akin ngayon. Walang paligoy-ligoy si Yanzumi. Bastos na kung bastos. Pero hindi siya papayag na basta na lang siyang dalhin ito at pasunurin na para bang wala siyang sariling desisyon. Nakakaiyak ka ha? Nakakapika ka, Mr. Mondragon. Nagulat siya at umurong ang luha niya nang maghubad ito. Natira na lamang ang Calvin Klein nitong suot at talaga namang kitang-kita niya ang pinagmamalaki nito kaya napaurong ang kanyang luha. Mr. Mondragon, bakit mo yan ginawa? Bakit ka Sabi mo nakita mo na lahat, di ba? Sa tingin ko kasi may nakaligtaan ka, Yanzumi. Are you sure na nakita mo na to?
I'm curious kung paano mo. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, Mr. Mondragon. Napaka-wild ng iniisip mo. Nagsisimula na akong kabahan for my safety. Napatakbo si Yansumi sa labas ng yate dahil baka may makakita sa kanila. Baka may dumaan na barko o yate. Help me! Tulong! Dinukot po ako! Natigilan si Yansumi sa pagsigaw nang makita niya si Gabriel na unti-unting palapit sa kanya. Sunod-sunod siyang napalunok dahil sobrang nakaka-intimidate ang pinagmamalaki nito. Para bang iyon na lang ang sentro ng atensyon niya sa tuwing ibinabalandra ito ni Gabriel sa kanya. Napalingon siya sa tubig. Mabubuhay naman siya kung lumangoy-langoy na lang siya palayo, di ba? May mga napapanood naman siya na nakakaligtas eh. Bahala na nga. Ito ang naisigaw niya sa isipan bago siya tumalon. Narinig niya ang madiing mura ni Mr. Mondragon at ang mukha nito parang nag-aalala. Mabilis siya nitong tinalon habang siya naman nakikipaglaban sa buhay niya kasi malalim pala masyado ang parting ito. Inahon siya ni Gabriel. Halos masuka siya dahil sa nakainom siya ng tubig alat. Wala siyang surviving skills. Mamamatay lang siya. Maling ideya ang ginawa niya. Do you really want to die, ha? Mr. Mondragon, bakit ba hindi mo na lang ako iuwi sa amin? Pag binalik kita na walang nararamdaman sa akin, makukuha ka ng mokong na yon. Yansumi, sekretarya kita. Kaya alam mo na kapag may gusto ko, kinukuha ko talaga. Malamig ang titig ni Gabriel sa kanya bago siya nito binalot ng towel. Magpalit ka na, malamig dito. Mariing napapikit si Yansumi. Ilang sandali pa, inayos niya ang kanyang sarili para pumasok na sa shower room para maligo. Gusto ba siyang paglaruan ni Mr. Mondragon? O malalim lang talaga ang dahilan nito? Pero napailing-iling si Yansumi. Malabo kasi talaga eh. Bakit siya pa? Mahirap lang siya't simple. Samantalang ang mga babaeng umaaligid kay Gabriel, mga modelo at talaga namang magaganda. Napabuntong hininga si Yansumi nang makapasok sa silid. Wala siyang ganang lumabas at makipagplastikan sa lalaking yun. Hindi rin siya bata na iiyak na lang. Oras na may oportunidad siyang makita, tatakas talaga siya at ire-report niya na dinukot siya ng CEO nila. Pasilim na pero hindi pa rin lumalabas si Yansumi. Itinigil ni Gabriel ang pamimingwit at pumasok sa loob. Pinuntahan niya ang dalagang sekretarya sa silid at tama nga siya. Nandoon ang dalaga at mahimbing na natutulog. Nakita niya ang kagandahan ng korte ni Yansumi. Hindi sobrang payat at hindi rin naman mataba. Bumagay ang katawan nito sa maganda nitong muka. Hindi rin ito mistisa kundi morena na talaga namang nakakuha ng atensyon niya, kulay pa lang nito. Bakit mo ko tinititigan? Balak mo ba akong gawan ng masama, Mr. Mondragon? Malakas ang pakiramdam nito kaya naman napangiti siya. No, and why would I do that? Hindi ko kailangang mamilit o mamuwersa ng babae para lang makuha ko. Mayabang niyang tugon na malakas nitong ikinatawa. Talaga? So bakit nga ako nandito? Dinukot mo kasi ako, di ba? Mr. Mondragon, baka lang hindi mo alam na ang ginagawa mo ang pamimilit. Sumama ka ng kusa, di ba? Inisahan mo ako kasi nagsinungaling ka. Yeah, that's right. So bali nagsinungaling lang ako at hindi namilit. And don't worry, sa isang linggo natin dito, ikaw na ang gagapang sa akin. Mr. Mondragon, kahit kasing laki pa yan ng kabayo, hindi pa rin ako bibikangkang sa'yo. Tatandaan ko yan. Wika niya bago ito iniwan dahil kailangan niyang magluto para sa kanilang dinner. Pangalawang araw na ni Yansumi mula sa pagdukot ni Gabriel sa kanya. Walang cellphone, ni walang mahingian ng tulong para makatakas sa amo niyang nasisiraan na yata ng ulo. Napabuntong hininga siya bago sinuri ang buong yate kung may magagamit ba siya para sa kanyang escape plan. Oo, hindi siya susuko. Buong buhay niya single siya. Tapos kung kailan namang ready na siyang ipawarak ang petals niya at makipag-date, tsaka naman may umepal. Ipinagdadamot siya nito sa iba, ni wala nga silang relasyon. Hindi niya gusto ang hambog na si lalaki at feeling makukuha ang lahat. Bukod doon, CEO din ito sa kumpanya na nagpapasahod sa kanya. Kaya napakalayo ng agwat sa kanilang pagitan. Si Albert ang nakikita ni Yansumi na nababagay para sa kanya. At si Mr. Mondragon, wala siyang balak maging laruan nito sa kama. Wala man lang bang radyo dito? Inis na tanong niya habang humahanap ng kahit anong gamit na pwedeng magbigay libang sa kanya. Kasi bagot na talaga siya.
Ayon kay Gabriel, mabubuhay sila kahit isang buwan pa ang itagal nila doon dahil kumpleto ang supply sa yate. Wala na siyang ibang hahanapin pagdating sa mga basic and important needs niya. Wala lang cellphone, hindi alam kung saan ba nito itinago. Napansin ni Yansumi ang lumalakas na alon, parang may parating na bagyo. Hinanap niya si Gabriel. Nakita niya naman na nasa loob lang ito at may hinahandang pagkain. Lumapit siya upang ipaalam na delikadong mag-stay pa sila sa gitna ng karagatan. Mahal ko pa ang buhay ko at wala akong balak mamatay kasama mo dito. Idaong mo muna ang yate sa safe na lugar. Pwede ba? Nakikiusap na may inis si Yansumi habang nakapamewang. Bakit hindi mo na ako kinikilala bilang CEO? Imbis na sumagot ay nagtanong pa ito. Pagak na natawa si Yansumi. Wala naman kasi ako sa trabaho. Hindi ko natrabahon hanggang dito, sakupin mo ko. Dinukot mo ko, di ba? So biktima ako dito. Matapang niyang sagot bago napairap. Don't worry, hindi ka naman mamamatay dito. Hindi pa darating ang bagyo, kaya pwede ka nang kumalmat bumalik sa ginagawa mo. Malamig pero mahinahon itong tugon bago itinuloy ang pagluluto. Maya-maya pa to, tatawagin na lang, hindi ako nagugutom dahil mas maigi pang mamatay sa gutom kaysa makasama ka dito. Day 2 pa lang, hindi ka pa talaga agad lalambot. Wika nito habang malagkit ang titig sa kanya. Si Albert, mas gwapo ba siya sa akin? Nakita mo ba ang katawan niya na hindi pa lumapit kahit katiting sa katawan ko? Biceps ko palang talo ng manliligaw mo. Hindi katawan ang habol ko kay Albert, kundi ang simple at ugali niyang hindi mayabang. Hindi lahat ng babae, physical appearance ang tinitignan, no? Really? Inalis ni Gabriel ang apron nito na tumatakip sa pandesal nitong bukol-bukol. Bakit bang hilig mong mag-topless? Para maglaway ka. Inaakit mo ko, hindi ba't nakakahiyayan? CEO ang umaakit sa kanyang sekretarya? Pagak na natawa si Yansumi bago iniwas ang tingin na nakapako sa pandesal ni Gabriel. Makabalik na nga lang sa labas. Wala namang sense makipag-usap sa iyo eh. Alam ni Gabriel na parating ang bagyo. Iniisip niya nang dumaong muna bago pa ito imungkahi ni Yansumi sa kanya. Nakaset na ang pagdaong. Inuuna lang niyang iluto ang magiging dinner nila. 4:00 pa lang naman pero gusto niya nang iluto in advance dahil baka maging pasaway si Yansumi pag may nakitang mga tao. Ibinili ni Gabriel ang yate sa 5 taong binayaran niya upang magbantay sa yate pag nakahanap siya ng bahay na pwede nilang pag-istayan hanggang mawala na ang bagyo. Hindi sagad ang daong ng yate. Itinali lang ito at binabantayan. Hawak niya sa kamay si Yansumi at sinabihan na kapag sumigaw ito, babalik sila sa yate at wala siyang pakailam kung bumagyo. Nakinig naman ito kaya walang naging problema. Simpleng kubo lang ang nakuha nila at wala na daw kasing available. Pwedeng magbanyo? Naiihi na ako. Kanina mo pa hawak ang kamay ko. Sita pa nito sa kanya. Kaya agad niyang binitiwan ang kamay ng dalaga. Dalian mo lang. Biling niya bago matyagang hinintay ito sa labas ng banyo. Ngunit nakarinig siya ng ingay mula sa loob. Kaya agad niyang inutos na i-open ito ang pinto. Ngunit ayaw buksan ni Yansumi. Kaya naman pilit niyang sinira ang doorknob. Sa takot ni Yansumi sa kanya, binuksan ito ang pinto at nakita niya na sinusubukan itong sirain ang bintana para makatakas. Be a good girl. Wika niya bago ito kinarga na parang isa lang itong papel. Uuwi na ako. Not until hindi ko kailangan ng approval mo. Let me go, Mr. Mondragon. Uuwi na ako. Gustong pigilan ito ni Gabriel pero bigla siyang nanghina. Bumagsak siya sa lapag at naramdaman niya ang mainit niyang katawan. Nagulat si Yansumi sa nangyari kay Mr. Mondragon na bigla na lamang nawalan ng lakas. Mr. Dragon, may problema ba? Ngunit nangihina talaga ito at nawalan na ng malay. Hindi alam ni Yansumi ang gagawin niya. Sakto naman na sumabay ang malakas na ulan. Malas talaga. At sa sitwasyon ngayon, pwedeng-pwede ba siyang tumakas pero hindi niya kayang pabayaan ang mokong niyang amo. Hindi niya ito kayang buhatin para dalhin sa kama. Kaya naman, nilagyan na lang niya ito ng sapin at unan. Mainit na mainit. Bulong niya bago dali-daling kumuha ng tubig at damit na pwedeng idampi o ipunas sa mainit nitong katawan.
Upang mapunasan lahat, inalis niya ang saplot nito. Natira lamang ang boxer nito na tumatakip sa pinakamahalaga nitong parte. Pikit mata niyang pinunasan ng banda sa tiyan nito pababa upang kahit papaano bumaba ang lagnat. Ngunit hindi sinasadyang nasagi niya ang bagay na iyon dito at halos mataranta siya dahil hindi niya alam kung paano yun pakakalmahin. Bakit ang aktibo pa rin kahit tulog ka? Sabi na nga ba't pagsasamantalahan mo rin ako? Hirap na nga itong magsalita sa taas ng lagnat. Nagawa pa rin itong magyabang. Napapailing si Yansumi, hindi dahil sa inis, pero dahil sa awa na rin sa mukong niyang amo. Talaga namang kasing lalagnatin eh. Palaging nakaflex sa pandesal nito sa tiyan. Akala mo palaging nakikipagsapawan sa kung sino. Napabuntong hininga siya bago muling dinampi ang kamay niya sa leeg at noo ng amo upang alamin kung bumaba na ba ang lagnat nito. Napatango-tango siya dahil bumaba na, mas kampante na siya ngayon. Napatingin sa labas si Yansumi. Napakalakas pa rin talaga ng ulan, parang hindi na ito titila. Salamat naman dahil may malapit na bayan, kahit na kanina lang, nasa gitna pa sila ng karagatan. Ngayon, mas malaki ang tsansa niya na makatakas, pero hindi niya nagawa kanina. Bakit ba nagdalawang isip pa siya? Sana nakatakas na siya at nai-report na niyang mandurukot na si Mr. Dragon. Bakit hindi ka pa umaalis? Mahina ang boses ni Gabriel. Tuyot ang labi. Mahina pa rin ito kaya wala itong magagawa kung aalis siya ngayon. Ngunit hindi nga kasi niya kaya. Hindi naman siya masamang tao na kahit dinukot siya nito, hindi pa rin niya magawang iwanan, lalo't ganito ang kalagayan ni Gabriel. Manahimik at matulog. Bukas na bukas pagtila ng ulan, aalis na ako. Pagmamaldita niya bago inayos ang kumot nito dahil malamig. Hinawakan nito ang kamay niya. Bakit mo ko hinubaran? Pilit nitong inayos ang boses. Hinang-hina na. Para mawala ang init sa katawan mo, kailangan kitang punasan. Pwedeng wag kang asyumero, Mr. Dragon. Sarkastikong pakiusap niya na ikinangisi naman ng lalaki. Why are you calling me Mr. Dragon? It's Mondragon, not. Dahil para kang nagbubuga ng apoy tuwing nagagalit ka. Pansinin mo din kasi ang sarili mong attitude. Baka sakaling malinawan ka kung bakit madaming ilag sa'yo. Pinagtsatsagaan ko lang naman maging sekretarya mo kasi maganda ang sahod. Ngunit dahil sa nangyaring to, makauwi lang ako, magpapasa na talaga ako ng resignation letter. Dahil ayoko na ulit madawit sa gulo at nais kong mag-focus sa sarili ko. Ayoko magsara ang petals ko sa edad kong to. Nauunawaan ko na ang papa ko kaya makikipag-date na ako. Tinitigan niya si Gabriel na nakatitig lang din sa kanya. Ayokong maging laruan mo sa kama dahil hindi ako pinalaki ng mga magulang ko na maging pariwarang babae at bumikangkang na lang kapag nakaramdam ng init. Depende kung mahal ko talaga. May edad na ako kaya desisyon kong ibibigay to o hindi. Saan mo ba nakuha ang ideya na laruan lang ang tingin ko sa'yo? Halata naman sa estado nito. Hindi na lang niya pinansin dahil ang mga lalaki na may nais makuha, nagiging mabulaklak ang dila. 8:00 nang magising si Gabriel. Wala siyang nasilayang Yansumi paggising. Mariing napapikit si Gabriel dahil inaasahan niya nang umalis ito. Sinamantala nitong may sakit siya. Madahan siyang umalis sa kama. Nahihilo pa man ay pinilit niyang lumabas. Napaismik siya dahil nakita niya na may inihanda pa itong almusal bago umalis. Generous ba talaga ito o nakokonsensya lang na iniwan siyang may sakit? Ngunit paglabas niya sa bahay ay nasilayan niya ang dalaga na naglalaba. Pawisan pa nga ito at sinasamantala yata ang panahon dahil umaraw. Ang dami niyang iniisip tungkol sa dalaga. Mali naman pala. Napailing-iling si Gabriel bago lumapit kay Yansumi na hindi pa siya napapansin. Bakit bigla kang naglaba? Tinaasan naman siya nito ng kilay. Bakit? Anong tingin mo sa panty at bra ko? Hindi nauubos? Nakikita ko rin ang mga labahin mo. Nilabahan ko na pati boxer and brief mo. Nakakahiya naman sa'yo eh. Pinagmamalditahan siya nito pero alam niyang mabait si Yansumi. Natawa siya at hindi na inopen ang hindi nito pagtakas dahil baka saniban na naman ng masamang hangin. Magpumiglas na naman sa kanya. Ngayon ay tila komportable naman ito. Wala naman kasi siyang ginawang masama sa dalaga kahit sa trabaho. Oo, masungit siya
pero hindi naman siya mapanakit at magagalit siya ng may dahilan. Gusto lang niyang hindi magtuloy ang nais ni Yansumi na pakikipag-date. Hindi dapat sa ibang lalaki. Ayaw kasi siya nitong pansinin, kaya naman wala siyang ibang paraan kung hindi kuhanin na lamang ang dalaga. Uminom ka ng gamot pagkatapos mong mag-almusal. Nakita mo ba ang almusal na nasa table, Mr. Mondragon? Tanong pa nito kaya tumango bago nagsalita. Gabriel na lang ang itawag mo sa akin. Gaya ng sabi mo wala ka sa trabaho, so wala kang duty sa akin as my secretary. Nagkibit balikat lang ito bago itinuloy ang paglalaba. Siya naman ay pumasok na sa loob upang kumain. Nakaramdam siya ng saya dahil ngayon lang may naghanda ng almusal para sa kanya. Nakatitig lang siya sa pagkain na tila ayaw itong bawasan. Hanggang sa unti-unti niyang kinuha ang kutsara para magsimulang kumain. Ma'am, bulaklak po, baka gusto mong mamili. Narinig ni Gabriel na may nag-aalok kay Yansumi. Hindi pa man siya tapos kumain. Lumabas siya upang tingnan ang bulaklak na inaalok. Nakita niya na iba-ibang klase, kaya naman naglabas siya ng 5,000 piso. Ibigay mo lahat sa misis ko ang bulaklak na yan. Utos niya sa batang lalaking nagbebenta. Napaawang ang labi ni Yansumi. Napakarami nito, hindi ko naman to para sa'yo lahat yan. Sir, wala po akong panukuli dito sa binigay mo tsaka sobra po ang 5,000. Sa'yo na ang sobra. Mahinahon niyang tugon. Itigil mo na ang paglalaba. Baka ikaw naman ang lagnatin. Saway niya kay Yansumi, pero pinaningkitan lang siya nito ng mata. Why? Maang-maangan niyang tanong. Sabi mo, misis mo ko? Gabriel, hindi mo ko asawa. Then I will marry you to be my wife. Hindi kita pakakasalan. Matigas nitong tanggi, pero hinayaan na lang niya ito at hindi na nagpa-apekto. It's fine. Ang tinapay nga lumalambot sa kape at ang karne lumalambot pag pinakukuluan. At ano namang paki ko sa tinapay at karne? Tao ako, hindi pagkain. Put your legs on my shoulder and I'll show you. Mas matamis ka pa sa dessert. Baliw ka na talaga. Napapailing pa si Yansumi bago ito iniwan sa labas. Nakabuntot naman agad ito. Nakita niya ang almusal nito na hindi pa nauubos. Gabriel, kainin mo na tong almusal para makainom ka na ng gamot. At pwede bang magtanong kung kailan mo ko ibabalik? Napakalumbaba ito bago nagsalita. I don't know, maybe after 1 week. Yun naman ang palugit ko sa'yo, di ba? Naupo na ulit ito at nagsimulang kumain. Palihim na inambahan niya ang mayabang na mokong. Pero bigla itong tumingin kaya nahuli siya nito. Napangisi si Gabriel bago siya kinindatan. Siya naman, diring-diri dito kaya mas gusto niyang hindi ito makita. Dapat talaga, tumakas na ako eh. Bulong pa niya sa sarili habang padabog na inayos ang gamit na dala niya. Saktong pang 1 linggo lang talaga ang damit niya. At sa 2 araw na pag-stay nila sa gitna ng dagat, makonsumo talaga sa damit. Liban na lang kay Gabriel na panay naman nakataples kaya hindi malakas magpalit ng damit. Napatitig si Yansumi sa kamay niya na masakit dahil sa paglalaba. Ilan lang naman ang lilabhan niya pero kasi hindi talaga siya eksperto sa paglalaba. Hindi sila nakaranas na paglabahin. Spoiled talaga silang magkapatid sa mga magulang. Pero sa ibang gawain naman, kayang-kaya. Gaya na lang sa pagluluto at paglilinis sa bahay. Pero ang paglalaba hindi talaga. Samantalang si Gabriel, matapos kumain, ay siya na ang naghugas sa kanyang pinagkainan. Ayaw kasi niyang idagdag pa ito sa gawain ni Yansumi. Naalala ni Gabriel ang cellphone niya na naiwan sa yate. Kaya matapos lang maghugas, dumiretso siya upang kuhanin ang cellphone. Mahalaga pa rin ang trabaho niya. Baka may importanteng tawag. Maayos naman ang yate. Walang naging sira kahit malakas ang bagyo. Pagkuha niya pa lang sa cellphone, nakita niyang missed calls ng kanyang ama. Sinubukan niyang alamin kung may kailangan ba ito at agad naman itong sumagot sa tawag. Where are you? Ilang araw na akong tumatawag sa'yo. I heard na may pinuntahan kang proyekto. Saan? Ilang araw ka nang wala. Sobrang importante ba niyan? Dad, I'll talk to you when I get back. Sana lang trabaho talaga yan. Napabuntong hininga pa ang kanyang ama. Ayokong may magiging problema. Iniwan sa'yo ng lolo mo ang ligasiya niya, hindi para gamitin mo lang sa kalokohan.
Nakuyom ni Gabriel ang kanyang kamao. Sorry kung na-disappoint kita noon. But Dad, I'm 30 years old today. Happy birthday to me. Walang amor niyang wika bago papatayin ang tawag nang magsalita ulit ito. I'm not disappointed. Inaalala ko lang ang future mo. Wala nang mami mo kaya ako na lang ang maging masaya ka na lang sa bago mong kinakasama. At wag mo na lang binabanggit pa si mami. Binaba niya na ang tawag. Malaki na ang agwat sa pagitan nila ng ama. Wala na ang father and son bonding dahil lumayo ang loob niya sa ama nang mag-asawa muli ito. Sa ngayon, nabubuhay na siyang mag-isa. Pero dahil nakilala niya si Yansumi, nakulayan ang buhay niya at nawala ang malungkot na pakiramdam. That's why he's doing his best para makuha ang pag-ibig ng dalaga. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang taong pinagkakatiwalaan niya sa kumpanya. At ayon dito, may mahalagang proyekto na inaalok sa kanila kaya kailangan niya nang bumalik. Biglang bumukas ang pinto at iniluwas si Gabriel kaya naman napabalikwas ng bangon si Yansumi. Let's go home, Mrs. Mondragon. Napakunot ang noo ni Yansumi kay Gabriel dahil bigla na lang itong umepal mula sa malalim niyang pagmumuni-muni. Talagang tinuloy-tuloy mo ang panaginip mong maging asawa ko? Dahil mangyayari naman talaga yon. Hinawakan nito ang kamay niya. Let's go. Akala niya nagjo-joke lang ito. Bakit bigla naman gusto mong umuwi? Dahil kampante na ako na hindi mo magugustuhan si Albert. Mayabang nitong sagot, sabay kindat sa kanya. Malakas siyang natawa. Magandang balita na uuwi na pala. Pero ang magustuhan ka, yan ang malabo Mr. Dragon. Kasi hindi pa ako nasisiraan ng ulo. Isinandal siya nito sa pader at hinagkan bagong umisi. Malaking malaki ang lamang ko. At alam ko yan, Yansumi. Lumikot ang mata ni Yansumi bago tumakbo palabas. Mauuna na ako sa yate. Kailangan kong mag-disinfect. Sigaw pa niya habang mabilis ang tibok ng puso. Nagulat lang siya kaya ganito. Wala itong ibig sabihin. Ito ang sinasabi niya sa isipan bago nagmumog. Sinampal pa niya ang bibig niya dahil hindi man lang niya ito sinuntok sa tagiliran para sana naturuan ng leksyon. Habang bumabiyahe na sila pa uwi, binasag ni Gabriel ang katahimikan. Nasa kotse na sila at simula pa sa yate, wala na silang imika ni Gabriel. Hindi ka pwedeng umalis sa kumpanya. Natawa siya bago sumagot. Sa tingin mo pagtapos mo kong dukutin, mananatili pa ako? Lakas ng loob mo ah. Ipangako mo muna na hindi mo na uulitin ang kalokohan na to at pababayaan mo na ako. Sige, nangangako ko. Ipinapangako ko na dadalhin ulit kita sa gitna ng karagatan. Ay hindi, sa gitna ng kagubatan naman pala para mas may thrill. Oras na makita kong nakikipag-flirt ka sa ibang lalaki. Ayan, nangako na ako. Malamig na wika nito habang nakapokus pa rin sa pagmamaneho. Hindi na siya sumagot pa dahil baka magbago pa ang isip nito, itakas na naman siya. Mama, Papa, nandito na ang ate mo. Sigaw ng mama niya bago sumalubong. Akala ko ba'y 1 linggo? Bakit 3 araw ka lang namang nawala? Tanong pa nito bago kinuha ang bag niya. Ma, napaaga po kasi. Gutom na po ko. Miss ko ng luto ninyo. Pa, kamusta naman po? Ayos naman. Si Albert nga pala pabalik-balik dito. Hindi ka daw kasi matawagan. Sabi ko naman baka may mahalaga kang trabaho. Kasama ang CEO ninyo. Nagtataka yata dahil biglaan ang alis mo. Baka po nakaligtaan lang niya ang sinabi kong proyekto na pinuntahan namin. Palusot niya sa ama bago inaya ang mga itong pumasok na. Maagang pumasok si Gabriel upang sabayan ang pagpasok ni Yansumi. Ngunit sa entrance pa lang, nadatnan niya si Yansumi at Albert na masaya pang nagkukwentuhan. May pabulaklak na naman. Mr. Mondragon, ayos ka lang po ba? Nanginginig po kasi ang kamay ninyo. Hinarap niya ang gwardya na nagtanong sa kanya. Sinong gaganda ang umaga? Masakit sa mata ang nakikita ko. Wika niya habang masama ang titig kay Albert. Ho? Magsasalita pa sana siya nang makita siya ng dalawa. Mr. Mondragon, magandang... Pinutol niya si Albert. Gusto mong makipag-sparring sa akin? Libre ko na din ang inom.
Anyaya niya na agad naman itong tinanggap. Pero si Yansumi, alam na may kalokohan siya. Umagang umaga, kumukulo talaga ang dugo ni Yansumi sa amo niyang dragon. Inaya ba naman ito si Albert? Alam naman niya na may motibo itong hindi maganda at baka kawawain lang nito ang kanyang manliligaw. Pwedeng itapon mo na. Bigla nitong wika na may halong pakiusap habang nakatingin sa bulaklak na nasa gilid ng kanyang table. Napangisi siya bago sumagot. Ito po Mr. Dragon. Bigay to ni Albert at sa tingin ko'y wala naman hong masama. Mabait siya at marunong rumispeto. Hindi ko na po problema kung ayaw niyo sa kanya. Gusto ko na lang po mag-focus sa trabaho. Nakaka-istorbo po kayo. Mamaya iinom kami. Sasama ka ba? Pero bago yun, tingnan ko munang galing niya sa pakikipagboxing. Malamig nitong sabi bago na paismik. Pwede kang sumama, pero bawal kang uminom. Bakit naman ako makikinig Mr. Mondragon? Matanda na ako para magdesisyon para sa sarili ko. Uminom man ako, desisyon ko na yon. At para lang din po sa ikatatahimik mo, hindi ako sasama. Gusto ko pong umuwi ng maaga at ipahinga ang isipan ko. Hindi na ito kumibo at hinayaan na siyang mag-focus. Bandang 4:00, pinauwi na siya ni Gabriel. Inayos ni Yansumi ang gamit niya bago nagpaalam ng maayos kay Gabriel. Sa paglabas niya, nakita niya si Albert na nag-aabang pala sa kanya. Nakangiti ito pero hindi siya makampante dahil alam niyang wala itong laban kay Gabriel sa pakikipagboxing. Albert, sure ka bang sasama kay Mr. Mondragon? Hindi naman required yun. Pwede namang… Why? Parang may problema yata. Sa tingin ko naman genuine si Mr. Mondragon sa pag-aya nito sa akin eh. At hindi mo alam pero hilig ko din ng boxing. Napabuntong hininga si Yansumi. Napatango na lamang siya bago nagpaalam na kay Albert. Pero may pahabol pa ito. Hinawakan nito ang kamay niya at may sinabi. Bukas ang first date natin. Hindi na ako makapaghintay, Yansumi. Tumango na lamang siya. Pero wala talaga siyang naramdamang kilig o excitement sa sinabi ni Albert. Dumiretso na siya palabas sa building. Lumakad siya patungo sa bus station. Dahil nga hindi naman siya nagpapasundo sa ama niya pag-uwian. Inihahatid na nga siya nito, pati ba naman pagsundo. Nahihiya na rin siya dahil nagsisikap din itong makatulong. Samantalang si Gabriel naman, kita mula sa hindi kalayuan ang naging paghawak ni Albert sa dalaga. Gusto niya itong lapitan at balian ng buto, pero nakapagpigil siya. Dahil baka pag ginawa niya yun, mas lumayo lamang si Yansumi sa kanya. Ayaw niyang bumalik mula sa umpisa na magiging mailap na naman ito sa kanya. Masaya siya dahil komportable itong nakikipag-usap sa kanya. Mr. Mondragon, malaki po pala talaga ang gym mo dito sa sarili mong bahay. Manghang wika ni Albert habang pinagmamasdan ang kumpleto niyang kagamitan. Simulan na po ba natin, Mr. Mondragon? Albert, wala naman sa trabaho. Gabriel na lang ang itawag mo sa akin. Pag natalo mo ko, may isa kang kahilingan na sisikapin kong matupad. Pero pag nanalo ko, ako naman ang hihiling sa'yo. Hindi nito sineryoso ang sinabi niya at inisip nito na material na bagay lang ang hiling niya. Walang panama si Albert sa kanya. Hindi siya naging mabait at talaga namang walang mintis ang bawat suntok niya. Narinig niya ang pagdaing nito kaya hinayaan niya itong makabawi. Pawisan silang dalawa at kapwa hingal pero mas agrabyado si Albert. At sa huli, ito ang sumuko sa laban. Hindi pala kita kaya. Panalo ka na. Pero sana afford ko ang hiling mo. Wika pa nito habang naiiling. Siya naman ay inalis ang boxing gloves bago nagsalita. Mamaya ko na lang sasabihin. Samahan mo muna akong uminom. Nilabasan niya ng mamahaling alak si Albert at nagsimula silang uminom na may halong kwentuhan upang hindi boring. Pwede ko na bang sabihin ang hiling ko? Oo naman, sige lang. Napatango siya bago ito sinuri. Ilang sandali pa, sinabi niya ang hiling niya. Si Yansumi, pinupormahan mo siya hindi ba? Oo, may problema po ba dun? Napakakalmado pa rin itong sumagot bago ininom ang alak na kanyang isinalin. Itigil mo. Napataas ang kilay nito. Gusto kong itigil mo ang pagporma sa kanya. Si Yansumi, independent siyang babae talaga namang naiiba. Gusto ko siya.
At ang gusto ko yakin lang, hindi ko sinishare sa iba. Hindi mo pwedeng angkinin ang isang bagay na hindi mo pagmamayari. Ganoon din sa lupa. Hindi mo to pwedeng bakuran kung wala ka namang katibayan na sa'yo yun. Si Yansumi hindi siya bagay o lupa na pwedeng angkinin. Kaya naman walang nagmamayari sa kanya. Muli itong nagsali ng alak. Sa asta nito, parang hinahamon siya nito sa duelo. Sinimulan niyang sabayan si Albert. Wala akong babawiin sa mga sinabi ko. Seryoso niyang tugon. Maging patas ka, Mr. Mondragon. Kung talagang tunay kang lalaki, dalhin mo ang dalawa mong bayag at huwag umasa sa pera o kapangyarihan mo. Albert, kung inasa ko sa pera at kapangyarihan ang nararamdaman ko, wala ka sana sa harapan ko. Baka nasa lupa ka na nakabaon. Natawa ito nang maunawaan ang kanyang tinutukoy. Nagising si Yansumi sa sunod-sunod na tunog ng kanyang cellphone. Sinagot niya ang tawag ni Gabriel at sa boses pa lang nito, alam niyang marami na itong nainom. Si Albert, bagsak na siya. Pwede mo ba akong tulungan? Mariin siyang napapikit. Dali-dali siyang umalis kahit 10 oras na ng gabi. Ibinigay naman ni Gabriel ang address nito. Pero pagdating niya, ito lang naman ang kanyang dinatnan. Asan si Albert? Pinahatid ko na sa driver ko. Bakit mo pa ako pinapunta? Inistorbo mo lang ako. Hinapit nito ang kanyang bewang. Gabriel, ang alak sa tiyan, hindi sa ulo. Nakipagtagisan siya ng titig kay Gabriel na namumula sa kalasingan. Bakit pag si Albert ang lambing mo? Parang hindi ka nagagalit. Bakit pag ako? Wala pa akong sinasabi, galit ka na. Hinaplos nito ang buhok niya. Lasing ka na. Mahinahon niyang sambit bago ito masuyong inalalayan. Pero para itong batang bigla na lang sumalampak sa lapag at nagmamaktol. Bakit ang sama mo sa akin? Bakit hindi mo ako'y baby? Yansumi, bakit ganyan ka sa mapapangasawa mo? Nakapikit na ito habang yakap ang sarili. Bakit ang sungit mo sa akin? Si Albert para siyang baby pag kinakausap mo. Sobrang lambing mo sa kanya. Patuloy lang ito sa pagsasalita, dala ng kalasingan. Tumama na ang alak kaya bumigay ito. Napabuntong hininga siya bago pinagmasdan ang baby dragon na nagpapalambing sa kanya. Oo, baby dragon ito ngayon kasi para itong bata. Hindi na ito ang dragon na bumubuga ng apoy paggalit. Malayo sa pinapakita nitong ugali. Kaya naman, napapangiti si Yansumi. Mas gusto ko yata araw-araw kang lasing. Mas mahinahon at natural ka. Lumalabas ang ganyang ugali mo. Iminulat ni Gabriel ang mata nito at siya'y tinitigan. Sabihin mo, Yansumi. Paano ba ako makakapasok sa puso mo? Paano ko mapapatunayan ang sarili ko sa'yo? Ano bang dapat kong gawin? Gusto kong malambing ka din sa akin. Tara na sa silid mo. Ihahatid na kita, tapos magpahinga ka na. Hindi naman ito nagpabigat ng sobra, pero pagewang-gewang, muntik pa itong mauntog, buti na lang naiwas niya. Pinaupo niya ito sa kama, ikukuha lang kita ng tubig. Paalam niya pero pinigilan siya nito. Gabriel, sandali lang, kukuha lang ako ng… Dito ka lang. Pwede bang ako muna this time? Iwaksi mo muna si Albert sa isipan mo. Dahil ako ang nandito at hindi siya. Hinaplos nito ang buhok niya. Hindi kita kayang saktan, Yansumi. Napasandal ito sa kanya. Gusto mo ba sumayaw ako? Pwede rin akong kumanta o haranahin ka. Ipagsisibak din kita ng kahoy o ipag-iigib. Basta, pansinin mo rin ako gaya ni Albert. Makinig ka. Hindi mo kailangang pilitin ng isang tao sa gusto mo. Basta ipakita mo lang na gusto mo siya. Pero wag mo siyang i-pressure. Maayos kang manligaw gaya ni Albert. Baka sakaling magbago ang isip ko, Gabriel. Si Albert, manliligaw ko pa lang siya. Wala pa kaming relasyon. Pero nakikita ko namang mabait siya at masipag. Gusto mo ko? Ligawan mo ko ng maayos at wag mo kong puwersahin. Ito ang kanyang paliwanag na alam naman niyang hindi matatandaan pa ni Gabriel dahil sa kalasingan. Pinatulog niya na muna ito. At bago siya umalis, ginawa na muna niya ito ng soup na pwede nitong initin bukas o mamaya kapag nahimasmasan. Iniwan na lang din niya ito ng mensahe bago umuwi na dahil magmamadaling araw na. Puyat man at halata ang eye bags,
Pinilit na inagahan ni Yansumi ang pasok. Malamang tanghali na si Gabriel kaya hindi niya ito inaasahan. Napabuntong hininga siya bago humigop ng kape sa free pantry na produce ng kumpanya. Good morning. Bati ni Albert habang halata ang hangover. Maaga din ito kahit nag-inom kagabi. Ginawan niya ito ng kape. Dapat hindi ka naglasing. Ikaw din nahihirapan. Wika pa niya na ikinakamot naman ito sa batok. Pasensya na, naparami nga ang inom ko. Hindi ko matanggihan si Mr. Mondragon eh. Paano mo pala nalaman? Takang tanong nito. Sana hindi mo ko nakitang bumagsak. Hindi ako pumunta. Pagsisinungaling niya. Nalaman ko kasi, sabi ni Mr. Mondragon, aayain ka niyang uminom. Inasahan ko na talaga na malalasing ka. Palusot ni Yansumi na pinaniwalaan naman ito at hindi na nagtanong pa. Mr. Mondragon, magandang umaga po. Natatarantang bati ng kasamahan nila dahil nakita nito si Gabriel na palapit sa kanilang pwesto. Salamat sa niluto mong soup. Napakasarap talaga. Wika pa nito nang makalapit sa kanya. Kaya naman lumikot ang mata niya dahil nabisto siya ni Albert na nagsisinungaling siya. Nandito ka na rin pala, Albert. Malamig na baling nito bago muling bumaling sa kanya ng may ngiti. Ayoko ho kasing mahuli sa trabaho. Nawala ang sigla sa boses ni Albert at sumeryoso. Binalingan din siya nito. Dinner with me tonight. Hintayin ko out mo kahit anong oras. Overtime kami. May mga kailangan akong asikasuhin at dapat na matapos. Hindi siya makakasama sa iyo for dinner. Maghanap ka ng fancy restaurant. Treat ko na. Kumain ka ng marami. Parang may namumuong tensyon sa pagitan ni Albert at Gabriel. Sa opisina, dumiretsyong upo si Gabriel sa pwesto. Siya naman, nagdadalawang isip kung dapat ba niyang sabihin. Napansin pa ito ni Gabriel, kaya agad itong nagsalita. Sabihin mo na ang kailangan mo. Huwag ka na magdalawang isip dyan. Inisip ko lang kasi na baka hindi ako makapag-overtime. Hindi naman talaga. Sinabi ko lang yun para tumigil siya. Ililibre kita ng dinner mamaya. Pasalamat ko sa ginawa mong pag-asikaso sa akin kagabi. Hindi ka patas. Pero hindi niya ito sinungitan dahil baka magmaktol na naman ito, makonsensya na naman siya. Gusto kita kaya ako ginagawa ang best ko. Masama ba yun? Hinayaan na lang ito ni Yansumi at hindi na sinira pa ang araw niya sa simpleng problema. Ipapaliwanag niya na lang kay Albert na sa susunod na lang niya ito pagbibigyan. Lumabas siya saglit upang mag-break time at dumiretso siya kay Albert. Nakapagmerienda ka na? Masarap daw ang tinapay sa pantry. Albert, pasensya ka na dahil hindi ako makakasama sa'yo. Nauunawaan ko. Overtime ka kasi. Napailing siya. Samahan ko muna siya. Baka kasi maging parang bata na naman siyang magmaktol. Gustong gusto ka talaga niya. Napaiwas ng tingin si Yansumi. Nalaman na rin pala ni Albert na pinopormahan siya ni Gabriel at mukhang sinadya talaga nitong ipaalam. Baby niya ako. Sumulpot na naman si Gabriel. Mariing napapikit si Yansumi dahil sa lakas pa ng pagkakasabi nito. Magiging asawa niya ako. Baby dragon ako ni Yansumi. Proud na sabi pa nito, kaya ang titig niya parang nais niya itong sipain sa dalawang itlog. Hinawakan pa ni Gabriel ang kamay niya. From now on, baby dragon na ako ni Yansumi. Nagulat ang mga katrabaho niya dahil sa pasabog na ito. Tumigil ka na. Bulong niya habang tinatakpan ng mukha niya dahil sa hiya. Liligawan ko siya at ang makakapagturo sa akin ng proper way ng panliligaw, gagawin kong triple ang sahod. Malakas pa itong tumawa. Tawa na tila ba ito'y nagtagumpay. Ganito kasi dapat, Mr. Mondragon, para sure na ikaw ang mananalo. Tila ba napakahalagang meeting ang pinag-uusapan ni Gabriel at ang tatlo pa niyang empleyado na boto sa kanya para kay Yansumi. Una, ipakita mo ang effort mo. Napataas ang kilay ni Gabriel dahil nagawa niya na yun. Ipinapakita niya na gusto talaga niya si Yansumi at gagawin niyang lahat para mapansin siya nito. Nagawa ko na but still. Natigilan siya at napakibit balikat. Walang talabi. Napairap siya sa inis. Mr. Mondragon, gawin mo ang mga bagay na hindi karaniwang ginagawa ng manliligaw. Halimbawa, si Albert, haharanahin niya si Yansumi tapos ikaw, ibahin mo with a twist.
Sumayaw ka na parang macho gawpito. Napatawa mo na si Yansumi. Nakalamang ka pa. Masamang tingin ang ibinigay niya. Bakit sa tingin mo? Nasisiraan na ako ng ulo. Nagmamahal lang ako pero matino naman akong tao. Inayos ni Gabriel ang kwelyo niya bago nag-isip-isip. Sige na, balik na sa trabaho. Isipin ko munang maigi ang kalokohan na sinabi mo. Lihim na napangiti ang tatlo bago nagpaalam. Siya naman, bumalik na sa office. Ilang minuto na siyang wala. Baka isipin ni Yansumi, may ginawa siyang kalokohan. Sinabi kasi niya na pupunta lang siya sa banyo. Kahit na nakipag-meeting lang naman talaga siya sa tatlong sumusuporta sa kanya na makuha niya ang pag-ibig ni Yansumi. Dinatnan niyang abala ang dalaga. Hindi nga siya nito pinansin na para lang siyang hangin. Salamat nga pala, kasi sa akin ka sasama mamaya for dinner. Basag niya sa katahimikan habang malawak ang ngiti at may maaliwalas na ekspresyon. Ngayon lang Mr. Mondragon, pero sa mga susunod hindi na. Ayokong gawing priority ang pakikipag-date araw-araw dahil mahalaga pa rin ang trabaho. Basta masaya pa rin siya. Ito ang nasa isip ni Gabriel. Muli na siyang nagtrabaho pero nawala ang atensyon niya sa ginagawa dahil may biglang kumatok. Si Yansumi na ang nagbukas upang malaman kung sino ang umiistorbo sa kanilang trabaho. Mr. Mondragon, may bisita ka po. Si Miss Glenda daw po. Wika ni Yansumi na naging formal ng may ibang tao. Si Glenda ay inaanak ng dad niya. Malapit ang pamilya nito sa ama niya dahil parehas na nasa business industry. Ngunit nakakapagtaka naman na bigla itong sumulpot. Matagal na kasi nang ibasted niya ang dalaga. 2 taon na rin ang lumipas. At kung balak nitong sumubok uli, parehas pa rin ang sagot niya. Gabriel, kamusta ka na? Elegante ito at mahinahon. Si Glenda ay lumaki sa mayamang pamilya gaya niya. Laging sinasabi ng ama niya na bata pa lang sila ni Glenda, ipinipilit na sila sa isa't isa. Ayos naman. How's France? Balita ko ay 1 buwan ka rin doon. Modelo kasi ito, kaya palipat-lipat dahil sa dami ng endorsement. Oo nga, sobrang ganda naman ang pagstay ko sa bansang yon. Ngunit alam mo naman na mas gusto ko pa rin sa Pinas. Nandito ang magulang ko at nandito ang favorite person ko. Natatawang hinaplos nito ang pisngi niya na lagi naman itong ginagawa noon pa. Nakasulyap siya kay Yansumi na nakatingin pala. Ngunit wala naman itong reaksyon, parang normal lang. Hindi lang maiwasan ni Gabriel na mag-overthink. Baka kung ano ang iniisip ni Yansumi. Dinner with me? Hintayin na kitang matapos sa trabaho mo. Sabi ni Dad, i-treat kita. Nabala ko naman talagang gawin paglapag pa lang ng eroplanong sinasakyan ko. Paliwanag nito habang nakangiti. Pasensya ka na Glenda. Ngayon kasi may mahalaga akong gagawin. Kaya baka sa ibang araw na lang. Then, see you tomorrow? Tumango siya kaya nagpaalam na ito. Hinalikan siya nito sa labi at dahil sa gulat, hindi agad siya nakagalaw. Ngumiti pa ito kay Yansumi bago ito dumiretso na sa labas. Hinarap niya si Yansumi para sana magpaliwanag pero pinigilan agad siya nito. Mr. Mondragon, wala kang dapat ipaliwanag. Hindi kita boyfriend para magpaliwanag ka sa akin. Pero magiging asawa mo na ako. Hindi ko alam na halikan pala niya ako. Hinayaan na ni Yansumi ang amo niya hanggang ngayon na nagpapaliwanag. I don't like her. Mr. Mondragon, hindi ako matatapos kapag ginulo mo pa ako. Nakikiusap na si Yansumi. Hindi naman na ito nangulit pa. Pero problemado ang ekspresyon nito kaya lihim siyang natawa. Deep inside, nagulat talaga siya dahil bigla itong hinalikan ni Glenda. Bandang 7:00, nag-dine-in sila sa isang fancy restaurant. Magarabo ang loob, walang maraming tao, tahimik lamang, with romantic music pa nga. Hindi mo kailangan magselos kay Glenda dahil hindi ko naman siya gusto. Ikaw ang gusto ko at araw-araw ko tong sasabihin sa'yo. Tandaan mo, baby dragon mo ko, diba? Natawa si Yansumi. Hindi naman ako nagsiselos. At ikaw lang naman ang nagsabi na baby dragon kita. Pero sige, so sana bawasan mo na ang pagiging nakakatakot na dragon mo sa mga katrabaho mo. Patunayan mo na baby dragon ka talaga. Panguuto niya kay Gabriel na gustong-gusto naman ito. Napakaamo nito. Yansumi, sobrang saya ko na may taong
Natigilan ito at agad na pinatay ang cellphone nitong tumutunog. Bakit hindi mo sagutin? Baka mahalaga ang tawag. Mas mahalaga ka. Banat pa nito, pero mas kinilig pa ito sa sariling punchline. 1 oras lang silang nag-dinner bago siya hinatid ni Gabriel. Nakiusap siya na sa kanto na lang dahil baka makita ito ng magulang niya, magtanong pa ito't kulitin siya. So paano ba to? Uuwi na ako. Dapat lang naman no, sige na, maaga pa bukas Gabriel. Natutop nito ang bibig sa kilig. Para akong dinuduyan sa alapaap kapag binabanggit mo ang pangalan ko. Gusto kong ganito ka nalang lagi sa akin, amor. Familiar sa kanyang word na binanggit nito. Italian word for labang amor. Napakabilis talaga nito. And now, may tawag na ito sa kanya. Sige na, umuwi ka na. Tawagin mo muna akong baby dragon. Napabuntong hininga siya bago ito tinitigan. Umuwi ka na baby dragon. Pilit pa niya itong pinapasok sa kotse. Pero pareha silang natigilan dahil sa pagbusina ng kanyang ama. Nak, boyfriend mo? Pa? Nauutal pa siya bago lumayo ng bahagya kay Gabriel. Magandang gabi po, Papa. Masiglang bati ni Gabriel bago sumakay sa likod ng tricycle at iniwan ang kotse. Bumaba ka dyan! Saway niya pero matindi ang kapit nito sa likod ng kanyang papa. Kulang na lang ay yumakap. Bakit ba? Ano bang masama? Hayaan mo siya. Ikaw sumakay ka na din. Iwan mo na muna ang kotse. Nakatabi naman eh. Saway naman ng ama niya sa kanya. Napabuntong hininga si Yansumi. Pa, mali po ang... Ngunit sumabat na si Gabriel kaya naputo lang dapat niyang ipapaliwanag. Pa, tara na po sa bahay ninyo. Napabulong na lang si Yansumi. Sobrang kapal. Pagdating sa bahay nila, tahimik lang siyang nakayuko habang nakaupo sa sofa. Si Gabriel ay feel at home sa kanila na para bang naging ibang tao ito. Nawala ang pagiging seryoso at feel ang pagiging close sa kanyang ama. Bakit naman nahihiya ka? Nakita mo ba ang reaksyon ni Papa kanina? Gusto niya ako para sa'yo. Proud pa nitong sabi. Problemado na nga siya, napakapasaway pa nito. Ayaw nga sana niyang ipaalam na may manliligaw na siya dahil mangungulit ang kanyang magulang. Lalo na ang papa niya na gusto na daw magkaroon ng manugang na maipagmamalaki nito. Ikinagagalak ko na makilala ka. Natigilan ng ama niya. Agad namang nagpakilala si Gabriel at hindi na siya hinintay. Gab na lang po pa. Napangiwi si Yansumi dahil feel talaga ni Gabriel na para bang magkasintahan sila. Manliligaw pa lang niya ito. Nakakatuwa ka. Gusto ko ang lakas ng loob mo. Sana wag mong saktan ang anak ko. Para bang ikakasal na siya kung maghabili ng kanyang papa. Ngunit hindi kumibo si Yansumi. Nakita niya kasi ang saya ni Gabriel na hindi pa nito nakikita simula nang magtrabaho siya sa binata. Ngayon lang itong umiti ng ganito. Nadadala si Yansumi sa ngiti ni Gabriel. Dito ka na muna. Magtagay na muna tayo, pwede ba? Tanong pa ng ama niya. At ang mokong naman, naka-oo agad kahit na may trabaho pa sila bukas. Pasimpleng kinurot niya ang tagiliran nito pero parang wala lang naramdaman si Gabriel at masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang ama. Pa, si Mr. Mondragon po, magtatrabaho pa bukas. Yes po papa, siya po ang CEO namin. Pag-amin niya na ikinagulat ng kanyang ama. Ngunit agad na nagpaliwanag si Gabriel para hindi mailang ang kanyang magulang. Gabriel na lang ho ang itawag niyo sa akin. Hindi naman ho ako nandito bilang CEO, kundi bilang normal na tao na nanliligaw po kay Yansumi. Patay na. Ganito ang lalaki na gustong-gusto ng kanyang ama. Hindi sumusuko at marunong makisama. Suko na si Yansumi, kaya tinanggap na lang niya ang sitwasyon. Gusto kita para sa anak ko. Malakas na tumawa ang ama niya at inakbayan si Gabriel. Siya naman ay nagpaalam na muna dahil nakasuot pa siya ng uniforme. Sinundan siya ng kanyang kapatid sa silid. Labis ang kilig nito kaya naman napabuntong hininga na lang siya. Sabi na nga ba't mga asar ka din eh. Pogi siya ate, CEO pala siya. Ate, super pretty mo para mabaliw siya sa'yo no? Masaya kami na may magiging boyfriend ka na ate. Niyaka pa siya nito. Natawa siya bago sumagot. Boyfriend agad? Manliligaw pa lang naman.
Tsaka, hindi naman siyang tanging manliligaw ko. Si Albert, nililigawan din niya ako. May isa pa? Grabe, ikaw na talaga ang ate ko. Nahiga pa ito sa kanyang kama. Pero sa nakikita ko, mas boto sila kay Kuya Gabriel. Si Papa, pinagkatiwala ka kaagad. So kawawa naman ang isa mong manliligaw kasi lamang agad si Kuya Gabriel. Sip-sip kasi ang lalaking yon. Pero ate, aminin mo, gusto mo rin siya, di ba? Hindi siya nakakibo. Umiwas siya ng tingin at iniba ang topic. Nakakain ka na ba? Tanong niya para lumihis ang usapan, pero ayaw talagang tumigil ng kapatid niya. Sabihin mo na, umamin ka na sa akin ate. Malaki pag-asa ni Kuya Gabriel, di ba? Oo na, pero pwedeng sa atin lang. Ayokong lumaki ang ulo niya. Oo naman ate, maloko itong umiti. Pero tanong lang ulit ate, paano ang isa mong manliligaw? Busted na ba? Hindi ko pa naman ginagawa yun. Dapat ba? Busted din ko na siya. Ayoko sanang makasakit eh. Required na gawin mo yun ate. Kasi pag di mo siya sinabihan, patuloy lang siyang aasa na malaki ang pag-asa niya kahit hindi naman talaga. Napatango siya at nagets ang kapatid. Bata pa lang ito pero mas marunong pa itong magpayo. Napabuntong hininga si Yansumi bago pinag-isipang maigi ang gagawin niya. At matapos nga ang ilang minutong pag-iisip, sumubok na siyang tawagan si Albert. Sumagot naman ito. Good evening, nakauwi ka na ba? Hinatid ka naman ba ni Mr. Mondragon? Albert, pwede ba kitang makausap? Yeah, sige. Sabihin mo lang ang nais mo. Sana in person, if available ka tonight, sa park malapit dito sa amin. Pwede ba? Nakakahiyaman na ikaw pa ang babiyahe pero kasi matatagalan if ako ang pupunta dahil kailangan ko pang mag-commute. Paliwanag niya ng maayos at sang-ayon naman ito. Binaba niya na ang tawag nang pumayag si Albert. Simpleng pajama at naka-jacket lang siya dahil gabi naman na. Nakita siya ni Gabriel at ng kanyang ama. Gabi na, saan ang punta mo? Tanong ng kanyang ama. Sa park lang, si Albert kasi pinapunta ko. Nakita niyang paghigpit ng kamay ni Gabriel sa hawak nitong baso. Babalik din po ako kaagad. Ayos lang naman po, malapit lang naman papa. Paalam niya bago dumiretso na palabas. Bakit pala in person pa? Hindi mo naman kailangan mag-guilty na hindi mo ko nasamahan kanina. Hindi ko kasi gusto na sabihin to kapag sa tawag lang. Gusto ko na maging malinaw ang sasabihin ko sa'yo. Paliwanag niya bago tinitigan si Albert. Pasensya ka na kung ngayon ko lang to napagtanto. Albert, ayokong paasahin ka. Hindi ko pala kayang i-level up ang tingin ko sa'yo. Hanggang kaibigan lang talaga, sorry. Sabi na nga ba, si Gabriel ang gusto mo. Ayos lang, naunawaan ko naman. Umuwi ka na, gabi na. See you tomorrow. Bumalik na si Yansumi. Umalis naman kasi agad si Albert pag busted niya dito. Ayaw na siguro nitong i-big deal pa na iba ang kanyang gusto. Malaki ang bilib niya kay Albert na tinanggap ang kanyang desisyon dahil bihira ang lalaking gaya ni Albert. Nandito ako pero si Albert ang hanap mo. Pagak na natawa si Gabriel. Nasa labas pala ito't hinihintay siya. Hinayaan niya lang muna ito. Wala lang ba talaga ako? Lasing ka na naman ba? Gusto kong maglasing eh. Gusto kong lunurin ang sarili ko sa alak dahil ang sakit-sakit na. Natawa si Yansumi sa loob-loob niya dahil nagdrama ito na wala naman talagang dahilan. Baby Dragon, sa tingin mo, makukuha mo ko sa ganyan? No, matigas nitong paninindigan. Ikaw lang ang baby dragon ko. Ha? Ikaw ang gusto ko. Pag-amin niya habang nakangiti, biglang nanlambot ang tuhod ni Gabriel at kumapit sa pwede nitong makapitan. Bakit nanlalambot ka? Umamin lang naman ako. Sinoy ko pa ni Yansumi si Gabriel dahil nakatitig na lang sa kanya habang nakakapit pa rin para hindi ito matumba. Hindi lang ako makapaniwala na gusto mo din ako. Ako talaga one-sided love lang, pero ako pala ang pinili mo. Ngayon, alam mo na ang mangyayari. Bigla na lang naitanong ni Yansumi, baka kasi mailang sila sa isa't isa. Gusto mong may mangyari sa... Tinakpan niya ang bibig nito dahil baka marinig ng kanyang ama. Hibang ka na ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin, no? Ibig kong sabihin. Pinutol siya ni Gabriel sa pamamagitan ng halik. Bakit mo ako hinalikan dito? Baka makita ni Papa.
Hinampas pa niya ng mahina si Gabriel. Hindi ko kasi mapigilan. Baby dragon mo na pala talaga ako. Sobrang saya ko lang na ako ang nanalo sa puso mo. Yan Sumi, ipinapangako ko na alagaan kita at hindi ako papayag na makuha ka ng kahit na sino. At hindi ako gagawa ng ikaseselos mo. Paliwanag pa nito na pinaniwalaan naman ni Yansumi. Sa tindi ng pagmamahal ni Gabriel sa kanya, talagang nakikita at nadarama niya iyon. Nilapitan niya ito. Sa trabaho dapat, normal pa rin ang kilos natin, pwede ba? At saka, ikaw at ako ba Binuhat siya nito kaya naputol ang kanyang sinasabi. Amor, boyfriend mo na ako. Oo naman sa'yo na ako. Pati ingrown sa kuko ko, hindi ko ibibigay dahil sa'yo lang to. Malakas na natawa si Yansumi. Hibang ka na nga talaga, pero nakakakilig. Pag-amin niya habang luminga-linga kasi baka mahuli silang naglalambingan. Ngunit pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang pamilya niyang nakasilip. Nawala ang ngiti ni Yansumi at agad na napalitan ng embarrassment. Pinalo niya ang balikat ni Gabriel para agad siya nitong ibaba. Hindi lang na-gets ni Gabriel. Kaya naman, inikot-ikot pa siya nito na para bang sila'y nasa teleserye. Napilitan tuloy siyang sigawan ito. Ibaba mo na ako. Ha? Bakit? Itinuro ng uso niya ang pamilya niya na kinikilig din sa kanila. Papa, Mama, Bunso, sambit ni Gabriel bago kumaway. Amor, tignan mo sila oh. Kinikilig sila sa atin. Masayang wika pa nito habang siya'y halos magpalamon na sa lupa. Ngayon lang kasi siya nakita ng magulang niya na ganito. Ngayon lang talaga siya nagsama ng lalaki sa bahay nila. Bumulong siya sa nobyo niyang si Gabriel. Umuwi ka na, hindi ka pa naman lasing di ba? Uuwi na ako, pero hindi pa ubos ang iniinom namin ni Papa. Isang bote na lang. Matalim ang titig niya kay Gabriel at agad naman itong tumiklop. Wait lang, paalam lang ako kay Papa, tsaka kay Mama. Pumasok na ito sa loob, siya naman ay napangiti. Pag siya kasama ni Gabriel, para itong ibang tao. Pero pag iba naman ang kasama nito o kaharap, para itong halimaw na dragon. Samantalang sa kanya, nagpapa-baby. Inihatid na muli niya sa labas si Gabriel at hindi naman ito lasing. Hindi talaga pwede na maglasing na naman ito dahil may trabaho pa sila bukas. Hinintay niyang mawala sa paningin niya ang kotse ni Gabriel bago pumasok na sa loob. Dumiretso na siya sa silid dahil kailangan niya ng magpahinga. Hindi mawala ang kilig sa puso ni Yansumi dahil ito ang unang beses na makaramdam siya ng ganitong saya at kilig mula sa isang lalaki. At sa wakas, may nobyo na rin si Yansumi. Maganda ang gising ni Gabriel. Maaga siyang gumayak at talagang pinapogi niya ang sarili niya dahil ito ang unang araw nila ni Yansumi bilang magkasintahan. Sa edad nila, hindi na sila dumaan sa ligawan na parang mga kabataan. Parehas ang nararamdaman nila, kaya sapat na yun. Pero araw-araw pa rin niyang liligawan sa sarili niyang paraan ng nobya. Good morning. Siya na ang naunang bumati sa mga nakakasalubong, kaya takang-taka ang mga ito. It's a good day today. Sambit pa niya nang makita ang empleyado niya na palagi niyang napapagalitan. Mr. Mondragon, hindi ito makapaniwala. Why? Don't be sad today. Madaming pwedeng magawa, so be happy. Wika pa niya bago dumiretso na sa opisina. Ngunit hindi si Yansumi ang kanyang inabutan, kundi si Glenda. Napatingin siya sa oras dahil ngayon lang na late si Yansumi. Pero inisip niya na baka dahil ito ay napuyat. Bahagya siyang umiti kay Glenda bago bumati. Good morning. Good morning. Maganda ang gising mo. Hinawakan pa siya nito sa kamay pero agad niya iyong inalis. Glenda, may kailangan ka ba? Busy ako today. Hinihintay ko ang girlfriend ko para makapagsimula na ako. Napaawang ang labi nito. GF? Sino? Hindi ko alam na may... Si Yansumi, Miss Secretary. She's my girlfriend. Nakita mo na siya dito kaya for sure kilala mo na siya. Paliwanag pa niya bago nag-open ng phone para i-text ito. Bakit naman sekretarya mo pa? Sa dami ng babae na pwedeng maging kasintahan. Hindi niya gusto ang tono ni Glenda. Get out now. Malamig niyang utos bago ginawang abala ang sarili sa pag-aayos sa kanyang table. Nagsiselos ako. Tatigilan siya't itinuro ang pinto. Alis na. Please don't ever come back.
Nandito ako kasi pupunta din si Tito. May restaurant siyang gustong kainan. I don't care. Basta lumabas ka na. Sinabi ko lang naman na nagsiselos ako. Siya pang napili mo. Bakit masama ba yun? Pinipikon mo talaga ako no? Gabriel! Malakas ang pagtawag ng ama niya sa kanya dahil inabutan nito ang eksena nila ni Glenda. What is happening to you? Bakit itinataboy mo si Glenda? I told her na pumunta dito. May GF na ako, Dad. Ayoko maging komplikado ang sitwasyon. Kaya pinapaalis ko na si Glenda. Hindi ko gusto ang sinasabi niya about my... About who? Who's the girl? Takang tanong ng kanyang ama. Sekretarya niya po, Tito. Naluluhang sagot ni Glenda. Inambahan siya ng kanyang ama. Para lang sa sekretarya mo, itinataboy mo si Glenda? Shame on you! Pagak siyang natawa. Ngunit natigilan siya nang makita si Yansumi na nakikinig pala. Wala itong imik at pumasok ito. Hinawakan siya sa kamay. Pasensya na, late ako. Wika pa nito bago magalang na humarap sa kanyang ama. Sekretarya po niya ako sa trabaho. Pero nobya niya po ako sa labas ng trabaho. Sana po malinaw yun. Matapang pero may galang na sagot nito sa kanyang ama. Nilagay ni Gabriel ang nobya niyang si Yansumi sa kanyang likod. Siya ang humarap sa kanyang ama. Pwede bang iwan na po ninyo kami? I am the CEO of this company and I have the right na ipakaladkad sa mga taong gumugulo sa akin sa trabaho. Malamig niyang binalikan si Glenda. Gabriel! Matigas na sigaw ng kanyang ama. Galit na galit ito sa desisyon niya na piliin si Yansumi. Pero wala siyang pakailam basta ipaglalaban niyang pag-ibig niya para sa dalaga. Dad, pwede bang pabayaan mo na lang ako? Simula naman nang mawala si Mami. Nawala ka na din. Bakit hindi ka na lang mag-focus sa bago mong buhay? Bakit ginugulo mo pa ako? Bakit ba pinipilit mo si Glenda sa akin? Malakas na sampal ang inabot niya sa kanyang ama. Bakit mo siya sinaktan? Ikaw dapat ang poprotect at gagabay sa kanya. Malakas na napaiyak si Yansumi na nadudurog ang puso nito para sa kanya. Ngunit mas nadudurog ang puso niya sa nakita niyang pag-iyak nito. Parang pinipiga ang puso niya pero wala siyang magawa dahil siya rin naman ang dahilan. Tao lang siya. Nakakaramdam din siya ng lungkot at kailangan din niya ng ama. Yansumi. Hinawakan siya nito sa kamay para pigilan. Ngayon alam ko na kung bakit hirap na hirap siya sa mga bagay na parang ang simple lang naman. Wala kasing nagturo sa kanya. Walang nagsabi sa kanya na ayos lang magkamali at ayos lang mapagod. Naiintindihan ko na ngayon kaya palagi niyang ibinibigay ang best niya. Sinanay mo siya sa paraan mo. Ngayon gusto mo pang alisin ang kaligayahan na ngayon lang niya naranasan? Sir, you are heartless. Umiiyak na paliwanag ni Yansumi. Mahal ko ang anak ko. That's why I'm doing this. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Mahal ko siya because he's my son. Sir, hindi ho pagmamahal yan. Nakikita mo bang masaya siya? Hindi ho. Hindi mo alam ang struggle ni Gabriel dahil wala ka naman sa tabi niya. Matalim na tiningnan ni Yansumi si Glenda. At ikaw, masaya ka na ba? Akala ko demure ka, pero utak kanal ka pala talaga. Sana inisip mo muna bago ka gumawa ng eksena. Nauunawaan ko na sekretarya lang ako at walang-wala ako kumpara sa'yo. Pero ako ang pinili. Wala na ho ako magagawa kung ayaw niyo sa akin, sir. Pero hindi ko iiwan ang anak mo. Lalo't kailangan na kailangan niya ako ngayon. Hindi makakapayag si Yansumi na kawawain lang nila si Gabriel. Kaya kahit alam niyang risky ang pagsali niya sa gulo, nilakasan pa rin niya ang loob niya. Hinilan niya na si Gabriel para ilayo sa dalawa. Mahigpit ang hawak niya kay Gabriel hanggang sa makalayo sila. Hinarap niya ito nang tumigil sila sa paglakad. Pasensya na, sumali na ako. Hindi ko kasi matiis eh. May luha pa si Yansumi na agad namang tinuyo ni Gabriel. Tanya, hindi na sila makakatapak pa sa kumpanya. Hindi na ito mauulit. Pasensya ka na, nadamay ka pa sa gulo namin ni Daddy. Nakita niya na nais nitong umiyak pero pinipigilan lang nito. Napabuntong hininga siya bago ito inayang umuwi na lang muna. Isinama niya ito sa bahay nila para makapagpahinga. Nakakaubos ng energy kapag may dinadalang bigat. Ayaw naman niyang puwersahin si Gabriel na ilabas ang nararamdaman nito. Kaya para kahit papaano maging komportable ito, inaya na lang niyang umuwi ang nobyo. Pagdating sa bahay nila, agad silang sinalubong ng kanyang ama.
Paalis pa lang sana ito para mamasada. Pero nang makita si Gabriel, naudlot ang pag-alis. Nauwi kayo ng maaga. Bakit? Tanong pa nito bago inayos ang sofa nila para makaupo sila. Sumenya siya sa ama niya na malungkot si Gabriel, kaya agad naman itong nagets. Pa, sa labas na muna ako. Hanapin ko si mama. Baka nakila Aling Marina naman yun. Paalam niya bago lumabas kahit hindi pa nakakapagbihis. Baby Dragon, labas lang muna ako ha. Paalam niya sa nobyo na nakangiti dahil tinawag niya itong Baby Dragon sa harapan ng kanyang ama. Tahimik lang si Gabriel habang nagkukwento ang ama ni Yansumi. Pag may problema ka, magsabi ka lang sa akin. Papa mo na ako, hindi ba? Magiging manugang na kita, kaya wag ka nang nahihiya sa akin. Napayuko na lang si Gabriel. Napaisip lang siya. Ba't sa iba pa niya naranasan ng ganito? Bakit hindi sa sarili niyang kadugo? Maaayos din yan. Ano man ang dinadala mong bigat ngayon. Nandito naman kami. Pamilya mo din kami, Gabriel. Salamat po talaga. Pigil ang luha ni Gabriel pero bigla na lang itong umagos. Ikaw talagang bata ka. Hindi naman pwedeng lagi mong ipapakitang malakas ka. Hindi naman kabadingan ng lalaking umiiyak. Umiiyak din ako pag nag-aaway kami ng mama mo. Umiiyak ako pag may problema. Nakakagaan kasi yun sa damdamin. Umaagos pa ang luha ni Gabriel nang bigla na lang pumasok ang ina ni Yansumi na hinihingal. Naudlot ang usapan nila at napatingin. Si Yansumi! Agad na napatayo si Gabriel. Bakit ho? Mama, may nangyari po ba? Nakita kasi niyang kaaway niyang si Bebang. Ayun, nakipagrambulan. Tumakbo agad si Gabriel sa labas para sunduin si Yansumi. Sa una-unahan ay nakita niyang nakikipagrambulan na nga si Yansumi. Dali-dali niya itong inawat. Bitiwan mo ako! Kakalbuhin ko ang buhok ng babaeng to. Buisit ka, bitiwan mo ako. Bitaw na. Saway niya habang malamig ang titig. Tahimik na sumunod ang dalaga sa kanya. Sabi mo lalabas ka lang para puntahan si mama. Tapos malalaman namin nakikipag-away ka na. Nakatitig si Gabriel sa nobya habang pinapagalitan. Sabi niya, aagawin ka niya sa akin. Lihim na natawa si Gabriel. Mangyari ba yun? Muntik-muntik ka na pala si Glenda sa'yo kanina kung nagpilit ito sa akin. Ngayon na nga lang ako nag-boyfriend. Bakit parang ang dami kong kaagaw? Magtul nito bago binaon sa una ng muka. Nasa silid na sila ngayon ni Yansumi. Hindi niya na ito pinabangon. Iniharap niya ito at agad na umibabaw. Pakasalan mo ko. Nakatitig lang si Yansumi sa kanya. Pakasalan mo ko pero unahin na natin gawin ng Little Dragon natin para hindi ka na nagsiselos. Sambit niya bago siniil ng halikang dalaga. Napapikit si Yansumi at handang-handa na talaga ang petals niya pero bigla na lang tumigil si Gabriel. Malakas itong natawa habang siya'y dismayado ng sobra dahil sa pagtigil nito. Oo na, atat na atat siyang susuko na. Bakit ba? Ilang taon naman na siya. Sa tagal ng tuyot ng petals niya, wala pa ba siyang karapatan na bumikangkang? Bakit natatawa ka dyan? Hinagkan siya nito sa pisngi bago nahiga sa tabi niya. Hindi ko pa rin gagawin hanggang hindi pa nakakasal. Ayokong mabigo ko si Papa. Gusto kong sumunod muna bago sumuway. Hayaan mo na. Sa honeymoon, masisira pati kama dahil ito todo ko talaga. Pero ngayon wag muna. Makontento muna tayo sa setup natin. Don't worry. Kakasal ka naman at magiging misis ko. Sabi na nga ba't darating ang araw na to? Mahaba't kinikilig na paliwanag ni Gabriel. Pahinga ka na. Dito lang ako. Ayokong nakikipag-away ka. Dahil kapag nasaktan ka kahit babae, papatol talaga ako, amor. Niyakap ni Yansumi ang nobyo. Baby dragon ka sa akin tapos sa iba? Literal na dragon ka talaga? Lagi kang ngingiti kahit hindi ako ang kaharap mo. Gusto ko na maging komportable ka sa lahat. Hindi mo kailangang matakot dahil nandito ako. Hindi ko hahayaan na maging malungkot ka na naman. Ibinaon ni Gabriel ang mukha nito sa leeg niya at naramdaman niya ang luha nito. Hinayaan lang niya na umiyak ang nobyo. Ngayong silang dalawa na lang, alam niya na mailalabas na ni Gabriel ang bigat ng dinadala nito. Sana lang talaga. Matauhan na ang ama ni Gabriel upang bago man lang sila ikasal, maayos na ang mag-ama. Magulang pa rin ito ni Gabriel kaya ayaw niyang maputol ang relasyon ng dalawa.
Siya kasi ang unang-unang malulungkot, oras na hindi dumalo sa kasal ang ama nito. Mahimbing nakatulog ang dalawa habang yakap ang isa't isa. Hindi na nakauwi si Gabriel dahil ayaw rin naman niyang umuwi. Sa bahay kasi niya mag-isa lang siya, pero dito sa bahay nila ni Yansumi, ramdam niya na may pamilya siya. Nagising sila bandang 12:00 ng tanghali. Pareha silang nakaramdam ng gutom. Kaya naman, bumangon na si Yansumi upang maghanda ng kanilang makakain. Nakita naman niya ang ina na abalang nanonood. Ayon dito, may ulam daw sa ref para sa kanila. Habang nagiinit, naramdaman niya na may yumakap mula sa likod niya. Napangiti siya at hinaplos ang mukha ni Gabriel. Bakit bumangon ka na agad? Iniinit ko pa, tatawagin na lang sana kita eh. Naramdaman ko kasi na wala ka sa tabi ko, kaya hindi na ako nakatulog. Sagot naman ni Gabriel sa kanya bago siya hinagkan sa batok. Pwede bang mamaya, dito na lang ulit ako? Ayoko nang umuwi sa bahay. Gusto nga ni Papa, dito ka na tumira, kaya hindi mo na dapat tinatanong yan. Palagi kang welcome sa bahay namin. Don't worry, makakasama mo na ako, malapit na. Tumango naman ito bago sumagot. 5 little dragons ang gusto ko, pero depende pa rin sa'yo, amor. Natawa si Yansumi. Basta kaya ko, sige lang. Sweet naman, parang nitong mga nakaraan lang, inis na inis ka ate sa CEO ninyo. Tapos ngayon, magiging asawa mo na siya. Bigla na lang sumulpot ang kapatid ni Yansumi at sila ay tinukso. Wala naman akong sinabi na naiinis ako ah. Palusot pa niya bago napaiwas ng tingin. Naiinis ka pala sa akin una pa lang dahil ba sa masungit ako? Huwag kang maniwala kay Bunso. Oo kuya, sabi niya, pogi ka naman daw pero ang sungit mo. Wala effect pagiging pogi mo kasi ayaw niya sa dragon. Tapos ngayon, baby dragon ka niya. Tadhana nga naman no? Patuloy lang ito sa pang-asar. Inambahan niya ang kapatid para matigil pero ayaw nitong manahimik. Oo naman, ako ang baby dragon niya. Pinaghirapan kong makuha ang matamis na oo ng ate mo. Kaya sobrang proud talaga ako na nagawa kong mapalambot ang maldita at matigas mong ate. Hindi kita ginusto dahil sa pogi ka o CEO ka. Wala doon ang naging basihan ko. Gusto ko sa'yo talagang pinurso mo ko at may paninindigan ka. Soft-hearted ka naman pala eh. Deep inside pero sa sarili mo lang nakakaalam. Palihim mo naman pala akong pinagnanasahan eh. Natawa pa si Gabriel pero inirapan niya lang ito. Mas nauna ka, dinukot mo nga ako eh. Sinabi mo nang ang trabaho lang pero ang totoo, dinala mo ko sa gitna ng dagat. Napalakas ang boses ni Yansumi at narinig ito ng kanyang ama. Dinukot ka niya? Saktong may hawak itong walis tambo dahil nagwawalis pala ito. Papa ano kasi? Hindi na nakatapos si Gabriel dahil hinabol na ito ng papa niya ng walis tambo. Ikaw na bata ka, pasaway kang bata ka. Bakit mo dinukot ang babaeng gusto mo? Hindi mo dapat siya pinupuwersa. Pasaway na mga to. Paano pag may nangyari sa inyo? Mga kalokohan ninyo. Habulan hanggang labas ang dalawa. Habang si Yansumi ay deadma lamang. Pinahamak mo pa si kuya. Naiiling ang kapatid niya. Di naman siya papatayin ni Papa eh. Nakita mo, yung mukha ni Papa habang hinahabol si Kuya Gabriel mo. Ayun, nakangiti pa si Papa kahit hinahabol ang magiging manugang niya. Silang dalawa habulin ko eh. Pasaway silang dalawa. Nakakainis. Ibinaling na lamang ni Yansumi ang atensyon sa iniinit niyang ulam. Lumipas ang mga araw, pareha silang nag-leave sa trabaho dahil sa mga kailangang lakarin. Hindi naman nagmamadali pero parehas naman na silang nasa tamang edad kaya ayaw na rin nilang magbagal. Alam naman na sa buong kumpanya na siya ang magiging asawa ni Gabriel. Kaya inulan siya ng pagbati habang ang iba may nasasabi. Ngunit sanay na si Yansumi dahil hindi naman lahat ng tao gusto siya. Iniisip nila na gold digger siya kasi CEO nila ang magiging asawa niya. Pero bakit naman siya magpapaliwanag? Siya ang nakakakilala sa sarili niya. At sila ni Gabriel ang nakakaalam ng totoo. Si Glenda wala naman na siyang naging balita. Sa tingin niya sumuko na ito sa kabaliwan nito kay Gabriel. Habang ang ama ni Gabriel wala pa rin siyang balita. Malapit nang matapos ang paghahanda para sa kasal. Pero wala pa rin itong paramdam. Wala rin namang inaasahan si Gabriel.
Pero kahit na hindi ito umasa, nararamdaman niyang gusto nitong makadalo ang ama. Pinakamagandang regalo sa kanya kapag nagbati ang mag-ama at naging maayos. Napabuntong hininga siya bago humiga sa sofa. Wala si Gabriel, may kailangang asikasuhin. Biglaan lang about daw sa trabaho kahit naka-leave naman sila. Matutulog na sana siya nang biglang may tumawag. Hindi nakasave ang numero kaya naman nag-alangan siyang sumagot pero naisip niyang baka importante. Sino po to? Daddy ni Gabriel. Pwede ba kitang makausap? Nagulat talaga siya dahil hindi niya inaasahan. Dali-dali siyang pumayag. Ipapasundo naman daw siya nito kaya matyaga siyang naghintay sa labas. Ilang minuto pa, may sumundo na sa kanya at dinala siya sa malapalasyong bahay. Sa sala ay nakita niya ang ama ni Gabriel na prenting nakaupo habang nagtsatsaa. Siya naman ay agad na bumati. Magandang araw po. Tumayo ito at magaan ang pagtanggap sa kanya. Maupo ka. May kulang pa ba sa kasal? Sabihin mo ang maitutulong ko. Pagkakataon na niya. Sir, pasensya lang po ninyo at pagsuporta sa kanya bilang ama sapat na po. Sobra-sobra pa nga po. I can't do that. Sorry, Iha. Napaawang ang labi niya. Bakit naman po? Dahil nahihiya ko sa inyo. Wala na akong maihaharap pa. Hinihintay ka po niya. Sana sir pag-isipan mong mabuti. Nilapag niya ang imbitasyon. Matibay ang loob niya at matapang siya pero kailangan pa rin po niya ng ama. At ayaw kong ipagkait sa kanya yun. Tumayo na siya at paalis na sana. Iha, pasensya na sa mga nasabi ko. Tumangulang siya bago dumiretso na palabas. Malungkot kasi kahit tanggap na siya nito, hindi pa rin ito makakapunta. Ngunit umaasa pa rin siya na makikita ito sa araw ng kanilang kasal ni Gabriel. Dumating ang araw na pinakahihintay nila. Sa dressing room, inaayos na siya para sa paghahanda. Habang si Gabriel ay kasama naman ang ama niya sa sarili nitong dressing room. Wala pa kasi ang ama nito at mukhang hindi talaga a-attend. Napakaganda mo. Nagulat siya dahil familiar sa kanyang boses. Muntik siyang humagulgol nang makita ang ama ni Gabriel. Nakasuot ito ng pinadala niya. Don't cry. Masisira ang makeup mo. Sinilip lamang kita bago ako pumunta kay Gabriel. Salamat po, sir. Dadang itawag mo sa akin because you are part of the family now. Labis ang sayang nararamdaman ni Yansumi ngayon. Hindi siya umiiyak kanina kahit na humahagulgol ang papa niya. Ngunit napaiyak siya ngayon dahil tinupad ang hiling niya. Ibinigay na ang pinakamagandang regalo na hinihiling-hiling niya. At ngayon, alam niya na wala na talagang hadlang sa kanilang pagmamahala ni Gabriel. Masasabi niyang magiging maayos na ang lahat at mawawala na ang bigat. Dahil ang pag-ibig nila ni Gabriel, tama na at tunay na pag-ibig. Kaya walang sino man ang makakapaghiwalay pa sa kanila.